Network Entertainment. Hello! Blabididi. Well, Ginagawa ko na eh. kailangan niyang, nakaka-up siya ng catchphrase tan eh. Oo. Tapos naging bane of his existence kasi lahat ng post niya ngayon, sinasabi sa kanya ng mga tao, wakididu. Dapat may t-shirt kang ganyan. Oo nga. Wakididu. Bala ko gumawa kasama ng Crispa t-shirts. May Crispa t-shirts. May Crispa t-shirts ba? Meron pa. Oo, meron. May Crispa t-shirts. Pero kung nakita niyo sa video, we have the returning Stanley Chi. I think naka 2 times, 3 times na ba? Hindi ko matandaan. Second na. Second time guest ngayon. Kasi si Stanley Chi, the hottest smoking man in show business, pare. Just to plot the tips himself. Oo, pare. And dahil nga siya ay isang author, may na-pick up sa kanyang libro na Men Are From QC and Women for Alabang, na-pick up at naging pelikula na. So palakpakan, mapakagaling. Ikaw ang pinakaunang nag-ano sila, nagma-money gesture sila sa booth. Malaki ba? Malaki ba yung ano? Masaya ba? Masaya ba yung pag nakuha yung acquisition na ano? Depende. Hindi mo na ba pwedeng sabihin underpaid ka or... Underpaid pa rin. Underpaid pa rin, pare. Oo. Kasi... Hindi na, kala ko parang ibahin mo na yung branding. Appropriately paid ka na. Hindi, Stanley Chi, rich. Kasi yung binayad sa akin doon, presyong pre-pandemic. Okay. Mababa pa yung dolyar noon. Yun. Hindi pa tayo nagkaroon ng economic downfall nun for a long time. Iba pa presidente noon. Tama. Oo nga. Diba? Grabe, ang tagal na. Yun. Sobrang tagal na. Paano ko ina-approach sa ganun? Na tipong parang may nag-message na lang ba na, hey, we like your book. Hindi. Gusto namin gawing movie. Depende yan eh. Yung book na Men Are From QC, Women Are From Alabang, 10 years ago, sinulat ko yan. And then, after 3 years, pinick up ng Viva, gagawin nilang pelikula kasi pinag-submit ako ng storyline. Okay. Eh syempre, hindi mo pwede isubmit lahat ng storyline na naisip mo kasi sa isang presentation, pag marami kang pinresent, isa lang ang pipiliin. So ang ginawa ko, isa lang pinresent ko. Eh di 100% ka ngayon. Siyempre, di ba? Yung mga iba nag-present din eh. Ang dami. Di syempre, mas malaki chance ako kung sakali. Eh kanya-kanyang kanyang ibang author, ibang pinresent niya. Yung mga pinresent nila pare, hindi realistic, mahirap i-produce. Okay. So medyo, kumbaga parang, naman na siya, realistic pitching siya. Kumbaga, nasan ba tayo nakatira sa Pilipinas? Huwag ka na mag-present ng mga parang The Matrix, gano'n. Huwag ka na mag-present ng parang Lord of the Rings. Hindi yan CGI. pare. CGI na malupit. Yung unang shot ng karakter ko lilipad, no? Hindi pwede. Doon tayo sa alam nating kung ano yung gusto nila at saka yung hindi sila malulugi. Maganda yung fantasy pero off-frame parata yung mga CGI. Ang laki ng dragon! Tsaka nanggaling importante I think more than ever, yung title eh. Minsan yun yung make or break ng isang tao, papanoorin ko to, hindi. Minsan maganda yung title or hindi. Parang sa libro, kailangan gets na nila kung ano yung papanoorin nila. Tulad hindi pwedeng i-explain mo, di ba? Tulad ng movie na Jurassic Park, di ba? Ang ganda ng papanoorin mo ba siya kung Dinosaur Forest? Ang pangit ng Dinosaur Forest. Papanoorin mo ba pare yung Predator kung Space Jamaicans? Predator eh. Iba naman kasi yung lahi dito tsaka dun sa ibang bansa. Minsan kasi the simpler the title sa ibang bansa, na-approve. Ganyan. Mahirap din talaga. Pero ang ganda lang kasi ng title. Like, I think, kapag nakita mo agad yung title, parang alam mo na agad na, merong may disparity to sa from kung sino man yung dalawang tao, di ba? It's a parody. The book is a parody of Men Are From Mars, Women Are From Venus. Kumbaga, yung difference ng lalaki at babae. Nung sinulat ko yun, bukod sa difference ng lalaki at sa babae, meron dun yung parang long distance relationship. Kasi QC Alabang. Kasi yung mga iba, sa abroad yung jowa nila, sa probinsya. Huwag nang palayuin, dito lang, QC Alabang lang, maghihiwalay na kayo eh. Diba? Actually, LDR yun eh. Ex ko ganun eh. Taga Tandang Sore yung ex ko, tas ako taga Sukat. So, at least mga 2 oras. So, minsan magkikita pa kami.
Tapos mag-aaway lang kami. So, walang kwenta yung 2.5 hours mo sa traffic tapos mag-aaway lang kayo. Magagastos ka pa nun. Yung Gas panggas ka pa, mo, di ba? grabe. Kung wala kang sasakyan, magko-commute ka. Yun pa, isa pa yun. Di ba? Paano kung wala kang sasakyan yan? Buti si Red may sasakyan. Dati sinuwerte pa ako, may P2P pa eh. Tapos malapit lang sa amin yung sakayan. So, sakay ka sa P2P. Pero 2 P2P yung sasakyan mo kasi sasakay ka ng P2P hanggang Makati, tapos Makati to Katipunan. Tapos doon kami magkikita. Bababa ka sa UP Town. UP Town. Kaya nakita kita dati sa UP Town. Oo nga! Diba? Oo nga, tama. Oo nga, nagkita nga tayo. Diba? Yeah. Nagde-date kayo Naalala nun. ko, Yun yung malupit. Ano meron? Ba't kayo kumakaway? Hindi si Jasper, hindi niya ako tinitignan sa mata. Okay. Si Jasper nagpakita. Si newly promoted Jasper. Tinitingnan ka na sa mata. Oo nga eh. Idilap mo yung mata mo. Tsaka may jacket na si Jasper ngayon. Meron na siyang executive corduroy business jacket. Napakalupit. Congratulations pala sa mga na-promote sa TPN na nakakatuwa kayo. Hopefully. We'll continue this interview after our unnecessary... Wow! Meron nga. Tama. Nakalimutan ko. Sorry. OBB. Wala kasing OBB dun sa show na binabayaran ako eh. Okay. Pag-usapan natin further itong napakagandang story na to right after this very unnecessary OBB. Okay, we are back. Thank you so much for reminding. Galing talaga kaya napopromote yung mga ano natin eh. Magaling sila magpaalala ng format. Ikaw ba nag-isip? Okay. Ayaw namin credit sa Andren. Feeling ko solely si Jasper lang yung ano doon. Mabait naman si Andren. Lagi lang lasing. Pati kay Stanley dumadating. Hindi siya. Hoy, nakita kita naglalakad dati nun. Lasing ka, no? Naglalakad ka pa uwi nun. Nakita kita. Tapos naglakad niya pag gano'n. Parang walang kilala. Hindi mo kailangan maging inner circle para malaman na nalasing ka parate. Alam mo, saan kita nakita naglalakad? Yung papuntang Tomas Morato. Nakita kita naglalakad nun. Parang di mo kilala. Cinema 76. Nag-open mic ako eh. Sorry, di ka napansin. Buti lang di mo baka mamaya mag-defense mode yun, gulping ka bigla. Suntukan pa kaya doon. Yun. Yun. Congratulations sa bago mong show, pare. The Medyo Serious Show with Red Oliero. Thank you. Sa One News. One News, Signal, and Signal Play, I think. Signal Play app. Ida-download nyo, libre yan. Nasa YouTube. Nasa YouTube din siya. So, tignan nyo, panoorin nyo. I think ang first episode namin is Paul Medina Jr. Kasama na namin siya sa Long Conversations. One News. Tuesday nights. Contrary to popular belief na ako ang trailblazer. Si Stan ang trailblazer doon. Sa TV5, 1PH, One News. Yung mga author. Yung author na ginawang pelikula, yung libro. Exactly. Comic strip. And easier said than done. Kasi kami rin, ilang beses na kami, like kami ni Andren, ilang beses na kami nagkaroon ng parang rounds of pitching kung sa mga iba-ibang prod houses and everything. And hindi siya madali. Like, sobrang hirap, number one, to pitch something na nakikita nila right away to acquire. That's number two naman, ang pinaka-ayoko yung may nagustuhan sila, tapos magkakaroon kayo ng deadly, mga siguro half a year na parang pingpongan kayo ng konti. Nagbobolahan kayo, ganyan. Nagbobolahan kayo. Dapat ganito, dapat. May gusto siyang gawin sa storya mo. Ayaw niyang i-impose sa'yo kasi ayaw pa niya technically bilhin yung concept mo. Ganong klase. Tsaka kasi talagang pakikialamanan niya para kunwari kasama rin siya dun sa nag-isip. Yun din. No? Pag masyado na siyang change, kasama na siya sa credit. Diba? Parang ganun. Ikaw naman, syempre, siya yung technically, siya yung ikaw supplier ka lang ng idea, babayaran ka nila. So minsan nag-adhere ka, minsan kailangan mo ng pera or gusto mo yung sana mabenta tong film na to, gusto mo ng tipong credit sa'yo na magkapelikula ka. Diba ang hirap? So nahirapan ka ba sa ganun o instantly gets mo na kagad na paano sila bentahan? Kasi hindi ko alam paano kayo nag-present. Tsaka saan kayo nag-present ng mga producers. Iba-iba naman. Na-experience ko rin sa Viva actually. Paano ba kayo nag-present nun? Well, Zoom yun lahat noong una.
Hindi, actually, meron tayo pinresenta na isang product ng APT eh. In Buko. person, di ba? In person. So, yan, kukwento mo yung storyline. Ganun. May pinakita ba kayong mga printouts na Yeah, kayo? hindi naman script, more of parang concept board, tapos may mga yung itsura, yung mood, yung creative treatment, mga ganong klase. Okay. Oo. So yun yung usually na ginagawa or parang sample casting, mga ganun. Yung sa akin kasi, parang ano yan, book proposal. Okay. For example, ganun na, ang book proposal, ikukwento mo lang na yung intent mo na may ganito kang libro, papakita mo yung first 10 pages. Ganun ang book proposal. Pero ito, dun sa storyline ng pelikula, nung nag-submit ako 1 page lang. Okay. Tapos syempre, alam ko naman na pag ako nag-present, hindi nila ako kilala eh. So, ang pinag-present ko, kung sino lagi nilang ka-meeting. Okay. So, may kilala ka dun? Or parang may pinuntsaba ka? Kumbaga parang, sige kayo na mag-present, okay lang. Okay. Wala naman sa akin yung ano eh. Pero they approached you to pitch? Oo. Pinag-pitch ako. Tapos, nagbigay ako yung madaling maintindihan na ano. Kailangan mong intindihin din siguro, hindi niya mistake ko, like right after pitching, na-realize ko parang, itong mga to siguro, they go through so many pitches. Oo. Baka lang sa that same day or that same week, ang dami na kagad, di ba? So parang inisip ko, parang the last thing you want is to really make them tired trying to understand what you're pitching. Parang ganun. So pag lumagpas ka na siguro ng mga, kunwari nasa slide 32 ka na, medyo natatalo ka na nun. Kasi kailangan isipin mo, sino ba yung market na manonood? Yeah. Di ba? Class C, D, E. Yeah. Mga kung medyo high-end na konti, class B yan. Pero hindi siya yung mainstream na mga production houses. Tama. Viva pang yan, pang mga Cinemalaya yan, mga gano'n. Yeah. Some Diba? director said, I'm not gonna say his name, like, kung magpipitch ka, dapat may script ka na para meron ka na talagang proof of concept. Kasi may pinitch ako dati, parang batibot pero bastos. Kalagayahan Boulevard. So, mga mascot na pinapakita titi nila, nagsi-69 sila sa camera. Ilang hirap ng yan. Ano yan eh? Puppets? Ang dali ng puppets. Parang ano yan, parang cranky anchors sa Yes, Just TV, exactly. diba? Oo, Yes. yun. May peg. May tag na crank anchors. Alam mo, meron akong pinitch dati na children's book pero pang matanda. Hindi siya pang bata. Pero anong tema? Like, Kunyari, mga alamat. Pero okay. kunyari, alamat ng tanga, alamat ng plastic, alamat ng manyak. Ano yan, series yun eh. Natawa sila pero hindi in-approve. Kasi daw, baka isipin ng mga nagbebenta sa bookstore, children's book. tapos magkamali. So ilalagay sa children's book section. Magkamali. Ang ako naman natawa ako, sabi, di ba mas nakakatawa yung pag nagkamali sila? Pero trouble sila ron siguro. Hindi, yun. Medyo kasi the packaging na ginawa ko noon was children's book talaga, pati illustration, pati yung kwento, kala mo kwento pambata. Pero alamat ng tanga. Ganun. So, yun lang yung only reason kung bakit, as in, dahil, kumbaga parang yung shelf fillers ang nag-decide ng... Bukod doon, kasi yung pinagpresentan ko na publishing house was gusto nila yung literary works. Okay. Mga nananalo ng award. Although, hindi naman nila aaminin na gusto nila ng award winning tsaka yung mga high-end. Diba? Sabihin lang, hindi, syempre gusto rin namin may benta, hindi lang awards. Ikaw naman, alam ko namang negosyo yan, pero may image yung yung publishing na yun. House, so, naisip Definitely. ko, baka hindi siya bagay dun sa publishing house niyan, baka mas okay sa iba. So, anong confidence level mo nung Viva, pumasok ka doon, one concept pitch, parang alam mo na parang nakagawa ka ng concept na nagustuhan nila na alam mo pasok sa kanila, tailor fit sa kanila, ganong klase. Kasi kahit na nagpirmahan na kami ng contract, kahit na nabayaran ako ng kalahati, hanggat di ko napapanood sa sinihan yung pinitch ko, di ako maniniwala. Skeptic ka pa rin. Ganun din ako eh. Di ba? Ganun din ako kahit sa Netflix ko. May kontrata na and everything. Sabi ko, alam mo, pwede nilang sabihin na hindi nakakatawa to, hindi pangit sa folio kasi namin. I've seen pull out natin. first hand na binibili yung concept so walang ginagawa. Ganun talaga. Maraming ganun. For example, yung first TV show namin, nag-taping na kami lahat, di pa ako naniniwalang matutuloy. Kasi hindi ko napapanood sa TV. Tama yun. Nakapag-taping na kami ng 4 na episode noon.
Tsaka lalo na Yun. parang galing ka sa mundo na wala naman tayo sa makinarya ng Star Cinema eh. Alam mo yun? Di ba outside, kumbaga tayo yung, Niche. di niche eh, more of like, may circle Nakakainis. ng showbiz na mainstream. Sayo ba nakakainis? Walang kwento. Tumatawa siya mag-isa parang Okay. taka. Walang kwento. tayo yung tipong outside of mainstream eh. So wala tayong usually machines or parang Wala kasi tayong mga manager. Wala. Tayong hindi tayo kasama sa sa Star Cinema, Hindi, Star yung Magic. Yung Star Magic, tsaka yung mga, hindi natin manager sila, Sila mga sikat na manager, mga sila Jun Rufino, sila Ogie Diaz, Ogie wala tayo Diaz. sa Cornerstone. Wala tayo dun eh. So, parang may mentality ka na usually things, lalo na mga big things like TV shows, movies, it doesn't really push through. Lalo na pag masyadong ideal. So, ewan ko, hanggang ngayon hindi ko pa na-shake off yung mentality nila. Nung Netflix, ganun yung feeling ko eh. Like, nag-record na, tapos sa utak ko, alam mo, pwede hindi nila magustuhan. Tapos nang sinabi ng email, yeah, we like it, may release date na. Sabi ko, di nila i-market to masyado. Tapos parang, alam mo yun, parang mamaya-maya, nandun na sa app, tapos sa utak ko, parang, alam mo, pwede pa rin nila pull out yan. Baka mamaya isipin nila. Nag-number 3 naman. Yun, nag-number 3 naman. Yun, wala ng choice. Wala ka ng choice kundi tanggapin yung Nandyan na reality. yan eh. Oo, Wala na. Tinalo ka lang ng Fire Nation. Kasama mo na sila Sino yung Malaysian na na nasa Netflix? Jason Leong, Oo. tsaka si Harith Harith Iskander, Yan. pati si Kevin J, Yes. tsaka si Faka Fuzz. Oo nga, no. Yes. Yun. All of them performed at most. Pagka nagkikita-kita kayo, parang parang magkaka-level na kayo. Yun ang tingin nila sa The table of- Actually, yun nga yung parang nung time na yun, parang ang takbuhan ko, hindi man takbuhan, but more of like, pag meron akong gusto itanong about nararamdaman, hindi ko naman matanong sa iba, kay Jason ko tinatanong. Parang ganun yung pinaka. Kasi Jason nakadalawa na eh. So, Oo. yun yung malapit din dun. Pero iba sila eh, English sila eh. Tsaka wala naman silang, kumbaga parang hindi sila yung una to do it in their own local language. Oo. Yun yung iba dun eh, parang ganun. Pero teka, sabi ba ito nagiging Mali. tungkol sa akin yung... Wala eh. Oo. Pero nagigets ko, na-relate ako sa ganun. Yung tipong kine-carry over ko yung mentality na ganun. Kasi for the longest time, and I'm pretty sure matagal na tayo sa showbiz, quote-unquote, di ba? Usually things don't go how it's planned. Lalo Oo. na yung sa'yo. Kasi 6 years bago nagawa yung from signing It was the book. after 2017, tapos medyo na-delay ng konti, biglang nagka-pandemic. So inisip ko baka hindi na matuloy. Okay lang. 2 At years. least, di ba? May sabihin ko na, ito yung kontrata nakalagay sa cabinet ko. Nung last year, naghingi sila ng extension. Kasi after 5 years, babalik na sa akin yung rights. Okay. Kung gusto nilang gawing pelikula, bibilin uli nila sa akin. Okay. So ulit yung proseso. Parang, Oo. So, sige, sabi ko, isang taon lang naman eh. Wala namang mawawala sa'yo eh. Nag-antay nga ako ng ilang taon, hindi naman ginawa, di ba? So, yung boss sa Signal, sinabi sa akin na, "Oy, we're doing the movie ah." Biglaan lang. Sinabi sa akin 3 beses, iba-ibang buwan eh. Tapos nag-present pa uli doon. We're doing the movie. Siguro sinabihan ako May, October, December. Oh, we're doing the movie. Ganun. Hindi ako naniniwala. Moo lang ako. Tapos nagulat ako nung end of February, tinawagan ako para mag-Zoom meeting with the director Wow. nung pelikula. Tapos ang dami kong tinanong, nasagot naman niya, sinong bibida? Sabi ko si Heaven Peralejo tsaka si Marco Gallao. Uy, sikat na love team. Yeah. Pwede. Kailan papalabas? May 1. Ganun kabilis. Bilis ka. Ilan days na sinut to? 10? I think ganun. mga Mga ganun. 8 days siguro 8 yan. days ay. Alam ko pagka full length, mga ganung Kapag full length, mga usually, yung minimum dyan siguro. May mga iba nga, 7 days daw eh. Oo. Oo. So, 8 days, mababa average na siguro. And then, yun, syempre nasa contract na, dapat lagay niyo yung pangalan ko ha. Pinalagay ko na. Okay. Lagay niyo yung pangalan ko sa based on the book by Stanley Chi, ganyan. Yeah, Lagay niyo sa poster, sa lahat. Tsaka Tapos, technically, kung nag-pitch ka ng storyline na based off ng script, yung story ba dapat sa'yo, di ba? Parang gano'n. oo, dapat. Oo. Tapos, sinabi ko yung cameo ko, lagay mo sa kontrata. Kasi, it's produced by Viva and Signal.
So iisipin nila, lahat ng artista nila dapat ang ilalagay yun. Yeah. Hindi naman ako mainstream na artista. So palagayin ko. So nagka-cameo ka nga. Nag-cameo ako pare. Hulaan mo, yung cameo ko was nagtatanong ako ng schedule before Holy Week, during Holy Week, after Holy Week. Sabi ko after Holy Week, available ako any day except Thursday. Kasi may shoot ako Manila International Auto Show and then may podcast na event. Rocket Man. Chinese. Tinawagan ako. Thursday ng tanghali. Oh. Sir, yung cameo nyo mamayang gabi. Sabi ko, hindi pwede. May event ako eh. Grabe yung heads up Sabi ko, bakit di ako umabot? Kasi may podcast event tama. Dito sa TPN, di ba? Yeah. April 4 yun, di ba? Tapos sabi, hindi, aabot kayo kasi naman. Late naman kami nagsimula at saka hanggang madaling araw. Okay. Okay, so buti lang nakabihis na ako. Kung ano yung suot ko dun sa podcast event tsaka dun sa Manila International Auto Show, yun na yung sinuot ko dun sa cameo ko. Pero grabe ang ang Viva, no? Parang minsan hindi pa ata nasushoot yung film, ina-announce na nila. Na-shoot naman na nila. Okay, na-shoot good. na nila. Hindi ko lang alam kung ano magiging itsura ng poster. Yeah. Kasi ibang grupo na yung humandle eh. Parang Sari-Sari, Epic, and then Viva Films. Epic Media din. Oo, Epic Studios, Tapos si Signal and Media Quest. Sino director? Si Gino Santos. Okay. Yun. No. Ano yun siguro, no? Ang alam ko, ang Viva, ang objective nila is meron yata silang bagong pelikula per month. Parang ganun. Every week, alam ko sa Viva Max. Every week sila. Every week. Viva Max yun. Pero yung Viva na hindi bold. Baka Viva 1, baka ganun din sila. Parang ganun kasi nga, binibuild up nila yung library ng Viva. Oo. Parang ganun. Yun. Bakit tatawa? Lakas ng Viva Max, pare. Gusto mo ba extra ron? Dude, kahit ako yung janitor. Si James merong Viva Max. Anong? Hindi ko alam kung anong pelikula. Alam ko meron daw siyang Viva Max eh. Pero hindi ko lang alam kung nag-bed scene siya or whatever. Tignan mo, kaya ko maging manyakis na janitor. Oy, miss! Diba? Kuha-kuha. Parang di ka umaarte nga. Parang natural. Gago, baka maging prime acquisition ka ng Viva Max. Huwag kaming kalimutan na, Andre. Pwede magtanong, Stanley, gano'n ka time consuming magsulat ng libro? Oo nga. Yeah. Ako kasi hindi ko alam sa iba. Sa akin, bigyan mo akong 3 months, matatapos ko yung libro. Pero gano'n ka tagal? Yes, like per every day? Oh, every day? Sulat ka nun? Kung nyari, per chapter, 12 pages per chapter. Pinaplano ko na. 12 chapters, 10 pages per chapter. So malamang 120 pages yun. O magdadagdag ka pa ng cover, tapos yung mga forward, yung mga about the author, ganyan. So kulang-kulang mga 135 pages yan. Tatansyahin ko na. Sige, this week gagawa ako ng 10 pages. Not bad. So okay, 10 pages per week. Not bad? Kaya mo yun? 10 pages per Gawa week. 10 pages. Gago, mahirap yun. Doon Tapos gagawin ko na yung libro ko, yung Tabachoy Chronicles. Alam mo yun. Tapos, so sabihin natin 10 pages per week. So ibig sabihin, kung nag-130 pages ka, 13 weeks. Tama. Diba? Ganun nga, 3 months. Bigyan mo akong 3 months, pati yung cover, tapos yan, pati layout, tapos grabe, yan. Mabilis ba yun or... Kasi alam ko may mga kilala ako naglibro minsan half a year. Yung mga iba nagkukulong sa kwarto. Mga Ako, syempre, pag nagkulong ka tapos ginawa mo lang ng isang upuan, medyo hindi magandang quality. Yeah. Magpahinga-pahinga ka rin. Okay. Kasi may mga iba na sobrang niraratrat eh. Parang natatakot sila mag-ano ng creative. And honestly ako, ilang beses na ako nag-consult kay Stanley kung paano maglibro. Ang pinakamahirap gawin is yung simula. So, pag nagusulat ka na ng, kunwari, minsan may groove ka, pusa, 10 pages. Kaya nga sinasabi ka, nagkukulong sa kwarto. Kasi minsan, makakuha ka ng creativity groove na ayaw mong pakawalan kasi baka mawala sa'yo. Hindi mo na mahanap ulit, di ba? May mga ganong klaseng shit eh. Tapos, eventually, sige, magsulat ako minsan 12 pages agad, ganyan. The next day, babasahin kong pangit. Ano lang yan eh, parang nagsusulat ng parang nagsusulat ng jokes. May notebook ka, ito yung naisip mo na idea, ito yung Ang pinakamahirap for me bago mo simulan yung libro mo, yung title, tsaka yung concept. Concept, yeah. Yung concept, mas madaling concept, pero yung title kailangan catchy eh. Yeah. Maalala ka agad ng tao. Tulad ng Mein Kampf. Diba? Mein Kampf. Talagang no?
Buti na lang may isa pa akong show. Kung nasira to. Alam mo yun? Hindi, doon sa isa bayad ka eh. May ano na ako, may safety net na ako. Bayad tayo dun sa show na yan eh. Bayad tayo. Ano, kumusta yung pictorial nyo? Okay naman. Ano, Masaya. tama yung sinabi ko sa'yo. Formal, Pares na semi-formal, pares, casual, di ba? Actually, ano lang, formal tsaka casual lang for me. Sino kasabay mo? Kasabay ko si Lord tsaka si Denise. Kasi yung afternoon delight nila. Yun. Pero si Aramina din nandun. Kasi bago yung kanya eh. Pero nauna siya sa akin. Parang patapos na siya nandun. Ano yun? Taon-taon na yan. I love Aramina. Taon-taon yung photoshoot na yan. Talaga? Every year we update Dito the ba may photoshoot? photos. Nagka-photoshoot tayo once eh. Meron isa. Tapos tinanong ko, Hindi ko mag-update ba sinipot. tayo ng pictures na for this year? Hindi na. Tingin ko dapat eh. Talaga ba? Oo. Kailan wala kami ng huling photoshoot eh. Tapos parang nagpasa na lang kami ng mga studio shots. Parang namin. September ata yun. August or September, baka this ganyan, di year. ba? Sana. Masaya mag-photoshoot. Mga ganyan kasing... Uy! Tigil niyo muna yung pakikinig ng show na to, ha? Oo, ito po ang The Cool Pals. Hello. Hello sa inyo, sa mga nakikinig Tumingin ka sa ng camera. podcast na to. Tama. Hello sa inyo. Hello. Ito po ang kwentuhang inuman lang, long table inuman, may uupong guest, at makikipagkulitan sa amin. Ganun lang po ang podcast namin. Kaya kung trip nyo makakinig ng mga lasing, Ayaw umiinom. Parang ayaw mo na mamilit kung gusto nilang ano. hindi, bahala na sila. Tapos pag nakinig sa atin, magre-reklamo. Huwag ka na lang makinig. Ganun ba? Papatanggal nyo sa trabaho. Hindi Hindi. na gustuhan. Hindi yan. Huwag na kayo makinig. Sige. Huwag na. Bumalik na kayo sa show na. Yan na, Hindi yan na kayo yan. pupuntahan. Huwag kayo pupunta sa show na. Ano? Pero kung gusto nyo makinig, punta na kayo sa Oo, The Cool pwede naman. Pals. Ganda naman eh. Di ako minom. Pero, pag, speaking of racket, ikaw ang Diamond Racket. Yeah, Stanley, you have been relevant for at least 15 years. Like, kailan yung pala yung Suplado Tips yung first? That was a while ago na. Suplado Tips 2011. Tumigil ka Yeah. at 2, 3? Alin? Na suplado. 2 lang. Kasi 2. ayoko gumawa ng parang inisip ko. Ayoko naman parang encyclopedia na puro Ayaw mo suplado gawing, tips. ayaw mo gawing ganyan. hanggang 17. Ikaw pa 20. Hindi. Kailangan pa iba-iba. Okay. Hindi pwedeng, as a comedian, hindi pwedeng isa lang yung ginagawa mong gimmick. Totoo. Kailangan iba-iba. Para, for example, si Bitoy, ang dami niyang ginagawang characters, di ba? Yeah. So sa dami, parang kahit saan mo siya ilagay, pwede. So, at the same time, beneficial din talaga kung stand-up ka. The more experiences you have, the more potential material kasi yan eh. Like si Red, yeah. kahit mataba at baboy siya, like hindi puro fat jokes naman yung ginagawa. Salamat, Andren. Thank you for acknowledging my range. Uy, dati Lasal Ateneo jokes yan. Dati yun yung sinabi sa akin ni It's so Patrick. hard to study in LaSalle, mga ganun. hindi ganun. Jokes yan. Hindi ganun. Pero dati si Pat, dahil gustong-gusto niya yung Lasal Ateneo jokes ko. Sabi niya, dapat yun ang mo. Yun ang maging branding mo. Ikaw yung nag-joke sa mga schools. So parang, sabi ko, wow, parang dinarrow down mo yung dreams ko. Parang, sabi ko, gusto ko maging Rex Navarrete, Dave Chappelle, Ba't Louis ka naman C.K. kasi ba't ka naman doon nakikinig? Hindi ako nakinig. Pero sabi, obviously, hindi ako nakinig. Kaya ako nandito. Yung mga nakinig kay Patrick, nasa na sila. Di ba? Yun yung akin. Pero yun nga, parang, di ba, parang, grabe naman to manager na to, ni-narrow down lang ako. Parang ganun yung... Ano yung Siyempre, favorite nung time na yun, di ba, parang, fuck, shit, sinabihan ako na ganito. Akala ko hanggang dito na lang ako. Di ba? Ano yung favorite line niya, pare? Na ano? Siya, Hindi ko alam. exposure din niya. Exposure din yan. Fuck, totoo. Jesus Christ. Okay din yan. Exposure din yan. Gawin mo na. Exposure din yan. Dati si Red ang mga intro niya. May nanonood ba rito ng Rush TV? Tangina Ano yan? Puta. Oy, prime slot ng Studio 23. Oo, yan. Studio 23 yun. Akala ko maging superstar ako nun eh. Pare ba naman, estudyante ka, babayaran ka ng 8,000 isang araw. Oo. Sabi ko, putang ina. Putsa, ito pala yung big box. Di ba? Gago hanggang ngayon may mga project ako na sub 8,000 pa rin eh. Para naalala ko natin, huli kong TV show, yung huli kong guesting sa isang ABS-CBN show, parang 4K lang yung binigay nila sa akin. Anong palabas to? Kamatandaan, parang, si Bayani tsaka si Nonong eh. Parang ganun. Hindi ko matandaan. Ano yung sini mo dun sa Baka doon, baka ganun. Pero sa ABS-CBN mismo, tapos ang nila,
4,000 daw. Tapos may kaltas pa kasi parang Yung tax. so parang uabot sa mga 3,333 parang ganun. Alam mo yung mga deal sa ganyan. Papayag ka, 4,000 after taxes. Ganun net dapat. of tax or Oo. VAT-X, parang ganun. Tapos sabi mo na wala kang OR. Linawin mo na, wala kang OR. may ora ko Oo. Ikaw, Andren. Baka nakikinig yung BARs. Oo. Sabi mo, ikaw, Andre, wala kang OR. Maniniwala yung kliyente sa wala kang OR sa itsura mo. pero may OR yan. May OR ka, di ba? Meron kang May OR. OR ka, di ba? Meron. Meron. May Parang nagulat nga ako eh. Talaga? Wala sa itsura, parang di halata. Parang hindi ka pa nakakita ng carbon paper sa buong buhay. Yes, may OR ako, obese retard. Ay, nako. Walang kwenta tong ano na to. Alam ba tungkol to sa libro mo? Balik Sa tayo sa racket, libro. pero sa racket nga. Tawag dun, sa, yung bookmaking and everything, nakailan ka na? 12 10? books. 12. Books. Titigil ka? Hindi. Kung Paano tumigil ka? tumigil ako kasi nagsara yung mga publishing. Kung hindi naman sila nagsara, hindi ako titigil eh. Okay. Nagka-pandemic, di ba? So wala na lumalabas. Yeah. Pupunta sa mga bookstores, di ba? And then yung bookstore, naging office supplies. Totoo. Di ba? May kinalaman na siguro Stan, no one reads books anymore. Sobrang baba na ng attention span ng mga Pinoy. Meron pa rin. Meron pa rin, oo. Pero totoo, meron pa rin. Meron pa rin, nagiging ano na lang siya, parang high-end. Oo, yan. Tapos pag may mga book fair, kasi papapirma mo yung libro sa author. Yeah. Ganyan. Malaking parang bagay. Comic-Con. Yes. Tapos ako naman, ako parang naghihintay ako ng mga book sale or mga Big Bad Wolf, mga ganun. Tapos doon ako nagka-catch up with like graphic novels. Kasi minsan, yung mga compilation na graphic novels na nabibili mo ng mga 1.5, bumibili mo ng mga 600 lang. Oo. Hindi na kasi uso yung bibili mo yung isa-isa, tapos tataas yung value. Yes. By the time na siguro after 10 years ibebenta mo, hindi na uso masyado yung Or ganyan. na-republish na. It's either Sa bagay. bibili ka na lang para sa sarili mo dahil gusto mong basahin yung comics or yung trade paperback. Actually, meron pa akong ginagawa. Minsan papasahin ko muna digitally eh. Tapos pag gusto ko, saka ako bibilhin. Yan yung ginawa ko sa Ganun. yung kay Frank Miller, yung The Man Without Fear. Hulaan ko, binasa mo sa National Bookstore tapos Ginagawa ko rin yung dati. Estudyante ako. sa fully book, binabasa mo fully tapos book, power books. Okay to, biling ko nga. Ganun. Di nga, minsan nga, hindi na eh. Minsan di na, doon mo na lang babasahin. Di ba? Aircon pa, di ba? Oo. Basahin mo and everything. So, Yan. maganda na. Sumisilip yung bagong hire ng TPN. Oo nga, pag ina-inspect Iniisip sabi niya, ano kaya ginagawa itong mga to? Nagre-regret. Sabi nila nagre-regret na ako sa kinuha kong trabaho. May mga bagong hire dito, pare. Talaga? Oo. Balita ko may isang bagong hire, 2 linggo lang ata eh. Talaga? Sumalis na? Oo. Bakit natin Hindi ko nga namit eh, pare. Yung Nakita- business senses ni Stanley lumalabas na. Nakita ng bagong hire na, sino tong Andren Bernardo na to? Kasama talaga to? Ba't namumula yung mata niya? Ba't di siya tinitingnan ni Jasper? May sore eyes ba to? O ano? Ano ba tinira nito? So wala kang kailangan ba ng publisher talaga? Di ka pa nag-self-publish? Pwede namang self-publish. Kaya Oh, yeah, lang, pwede yun. pwedeng self-publish. Kaya lang, May machinery ka naman eh. May Shopee ka, may ano ka. ganito kasi yun, branding rin yan eh. Okay. Pag ikaw nag-self-publish, para ka nagtayo ng negosyo, ikaw yung janitor, ikaw yung ahente, Tama. ikaw yung business Lahat, owner, ikaw yung maglalako sa mga mahirap. 'di ba? Ikaw yung sa sales lahat. Pag may libro ka tapos self-publish, ganun din. Walang clamor. Imposibleng walang clamor, Stan. Yung buong fan base mo, na-build mo yan through your books. Tingin mo walang nag-message sa'yo, kailan yung next na... Meron naman nagme-message sa akin, kaya lang dati kasi high school sila. Ngayon may mga pamilya na eh. Kaya nga kita mo, 'di ba? Dati paano man ligaw Di, mas may buying power na sila may buying power, kaya lang may mga anak na rin sila. So iba na yung mga jokes na hiningi nila sa akin. Oo. Tumatanda tips. Hindi, pero tama. Like, alam ko, ganun din yung mga dilema ng mga ibang comedians eh. Yung mga followers nila, tumatanda na rin. So, parang, dapat mag-evolve ka rin with your audience, I guess. Meron, kaya nga ako nagre-review ng kotse. Oo nga, tama. Diba? Tama. Diba? Marami ako racket eh. Dami mga rackets. Oo. Sobrang Nagre-review ako ng kotse, tapos, iba yung humor ko doon na Yeah. Tsaka iba yung ginagawa ko ron. Sa podcast, iba rin.
para sa mga nagtatrabaho rin. Yun. Dati parang may column Snoop- pa siya sa FHM, di ba? Parang FHM. Snoop Dogg ng Pilipinas. Diba ganun si Snoop Dogg? Lahat doon pinapasok ni Lahat Snoop to, Dogg. wrestling. Pati wrestling eh. Oo. No? Martha Stewart. Meron na siyang bagong grill, si Snoop Dogg. Yung smokeless. Oo. Talaga, tinapatan niya si George Foreman grill. Lahat talaga. Ang campaign pa nila na parang I quit smoking. Parang ganun. So lahat ng tao nagwala. Yung pala meron siyang smokeless grill. Parang ganun. Takay na laugh trip eh. Sobrang Pero kasi, kung marami kang racket, may mga nakakilala sa akin because of my comic strips. Yeah. Because of yung Chopsticks. Yeah. reading, yung mga sa FHM. Yeah. May nakakilala sa akin Oh. dahil sa spot.ph, Yeah. dahil sa Phil Coche, Mm. sa Channel 5 or sa 1PH, sa One News. Oh. So at least, kahit papaano, di ba? At the end of the day, tama si Patrick Cruz. Na ano, Na exposure talaga. Exposure talaga ang nagpanalo sa atin lahat. pero may bayad kasi yung ano eh. Tama. Hindi lang exposure. Yung ginagawa ko may bayad na kasi. Oo. Tama. Kasi ang diverse ng portfolio eh. Parang at some point in time nakita kita sa FHM, nakita kita sa car review, tapos mag-stand up ka rin, tapos may comic strip ka. Tapos ngayon meron ka ng pelikula. Naano mo ba siya? Nararank mo siya sa feeling mong trip mong achievement or trip mong racket? Or parang they're all my children and I love them all the same. Kasi isa rin lang naman ginagawa ko, nagpapatawa pa rin naman ako. At the end of the day. Iba lang yung Tama. execution. Kanyari, comic strips, drawing ko. Tapos kanyari, sa libro, Yeah. nagsusulat ako. Yeah. Pero hindi nawawala yung writing humor eh. Yeah. Ganun. So parang at the end of the day, parang you still think na they all look different but it's still the same. It's Oo. comedy pa rin. Ganun Kumbaga. pa rin. Nagpapatawa pa rin ako. Hindi ako masyado nakapag-stand up nun. Nagre-review ako ng kotse. Nagjo-joke ako dun. Tama. Ganun din. Yeah. Bibigay ako ng love advice tuwing tanghali. Tama. Oo nga. 'Di ba? Love, sex and relationships, Oo, 'di ba? Tama. Nung pandemic, Yeah. nagpapatawa pa rin ako doon. I think music na nga lang hindi mo pa napapasok. Huwag ka mag-alala, gagawa ako ng rap pa rin. Gagawin yan. Magko-collab kami ni Magko-collab kami ng mga We have Abby pa. ng mga rapper pare. Yung mga rapper na interesado makipag-collab sa akin kontakin nyo na ako. Stanley 3000. Meron akong Alam meron mo, akong nagkaroon concept. ako ng opportunity to work with si Curtis Smith. Tapos, sa utak ko talaga, dun pinaka pumasok, ang dami ko nang nagawa, parang dun pinaka pumasok yung imposter syndrome ko. Kasi parang tangina, hindi ako astig enough para magbigay ng, parang hiningi lang namin yan parang sample na monologue. Tapos sabi nga niya, record ko lang doon sa Telegram, tapos naligay doon niya sa kanta. Ang tagal kong nabigay kasi parang sa isip ko, ano ba yan? Parang di naman ako cool enough to do this. Parang ganun. Kasi ang angas ni Curtis Smith eh. So, Diba? ano yung kanta? Lumabas na ba? Hindi pa lumalabas eh. Pero kasi yung kanta niya, yung sample, ewan ko, I'm revealing Tungkol too sa much, heavy breathing. tungkol sa diabetes. Parang ano siya eh, parang more on parang okay, ito na fine, ginawa ko na yung kanta na gusto nyo. Parang ganong type na song na parang oh shit, gumawa na rin siya ng kanta na mas tawag doon, mas madali pakinggan. Kasi si Curtis Smith, diba, medyo parang chill, ganyan. Hindi siya pang sayaw, ganong klase. So parang finally gumawa siya ng kanta na ganun. Tapos parang sa dulo, may monologue ako about parang defying your critics, mga ganong klase, mga walang alam. Tapos nung pinasa ko siya, the next day gusto ko talagang bawiin. Pwede ba wag? Kasi may mga writers naman na ganyan. Nangyari, yung Killing Joke si Alan Moore, kilala niya, di ba? Ginawa niya Killing Joke maganda. After a few years, inamin niya na parang hindi siya nagaganda sa sinulat niya. Ang ganda nun eh. Diba? Bakit nga ba? Hindi ko alam, siguro galit siya sa DC nung time na yun. Kasi yung Watchmen, di ba? Watchmen. Parang grabe. naisahan yata siya ron eh. Kasi ngayon, grabe, daming Watchmen na spin-off eh. Tapos hanggang sa sinumpa niya, hindi na siya mag-work with DC Comics, sabi niya. Ano ba nauna? Watchmen o Killing Joke? Watchmen. Watchmen ng alam ko, Watchmen yata eh. Wala na bang Alan Anyway, Moore graphic novels ngayon? Meron pero ibang basta hindi ko alam kung alin doon na nagsimula. Pero kasi yung Watchmen, ginawa niya para sa mga characters tulad ni Blue Beetle, sila The Question. Kaya lang, kakabili lang ng DC Comics sa mga character na yun. Maingat sila dun sa bagong property. You can't go wrong with Swamp Thing though.
Oh. Ganda ng Swamp Swamp Thing. Thing. Ganda. Yung Watchmen, maganda kayong Ang ganda ng adaptation ng Watchmen. movie nila. Hindi ko masyado natripan eh. Si Zack Snyder yung nag-direct eh. Oo nga eh. Oo. Actually, doon nga ako na-hype eh. Oo. Diba? Feeling ko si Zack Snyder ma-appreciate yan pag namatay na eh. Totoo. Pero nagustuhan kay Snyder Cut. Oh, yung Gusto ko Snyder kay Cut. 300. Oo. Alam mo Oo. yun, di ba? Kaya ako parang after 300, nung, puta, next project niya, Watchmen, parang it pays na talagang faithful sa, sa source material. Pero hindi sila masyado naging faithful eh. Sakto lang eh. Pero speaking of movies and music, yun ang project ko, Andren, gagawa ako ng rap na kanta. Holy Send ko sa'yo, tapos yung magdedirect ako sa Viva Max, trip lang para masabi ko, nauna ako sa Viva Max. Para pag sumunod ako sa mga desistan talaga yun. Kanyari, parang magyayabang ka sa mga bata, hoy, nagdirect ako ng mga bold dati. Nga mo, Pakita mo. idolin ka ng mga bata. Oh. Grabe ang ang resurgence ng bold dahil sa Viva Max. Oo. Ibang klase. Kala ko naman dying genre na siya eh. No? Hindi. It proves na people still watch softcore porn. Hindi pare, it proves na pwede pala kayong magbayad at hindi mag-download. Pwede pala kayo magbayad Totoo eh. Oo nga eh. 169? Technically, you get less pa nga eh. Walang penetration, walang di ba? Parang nagbabayad ka pala eh. Pwede pala yun eh. Sobrang galing. Ibang klase, no? Kasi na-prove nila na tao nagbabayad na para sa pelikula. Dati, ang hirap nun. Nung yung huli kong movie, yung I Am Not Big Bird, parang sobrang nahirapan ako mag-promote nun. Pag sinasabi mo sa mga tao na, manood kayo sa sinehan. Kasi kahit ako, inihintay ko lang sa streaming. Alam mo yun? So parang kitang kung ina-assess mo yung itsura ko pag ginasabi ko yun, parang oh my God, ang hirap sabihin sa mga tao. Pero ikaw ata nagsabi nito, Red, yung pandemic, dahil sa pandemic, natuto tayo magbayad online. Yun, malaking bagay tas yun. yung streaming Totoo yun. services. Dahil naman binabayaran dati, pag nag-shows tayo, Oo. wala tayong online sales. Wala. Oo. Magkano lang yung entrance natin Oo, doon, pare? Yun, parang 100, 150? 250, malaki na yun. Parang 250 yung showcase binabayad na yun. sa atin, 250. Showcase. Hindi, pero may entrance pag kunwari showcase na. Yan, mga 250, 300 na yan. Oo. Mga ganun. Lugi ka pa sa parking niyan. Pero dati naalala ko, kahit yung talagang kasagsagan ng Comedy Mania na nag-sold out sa mga 1980s, wala kaming online sales. As in talagang inaabangan lang namin yung, kumbaga malalaman mo lang na okay yung show sa show day itself. Kasi wala talaga sa mentality ng people na bumili ulit. Yung first ever theater special ko sa PMC, 250 yung ticket. Tapos naalala ko, sabi ko, okay yung pre-sales ko. Yung ko, online selling ko. Titanong nga ni Victor, na nabenta? 40 na, pare. Sabi ko, 250 capacity yun eh. 40 na, pare. Kasi dati, minsan nakaka-sold out ka ng show nang walang online sale at all. Minsan 10 lang, 7, ganun. That's the hatak mentality of the other group. Yeah, ganun. Diba? Talagang day itself, doon mo malalaman. Tsaka day itself din minsan, doon mo makikita kung may ita-turn down ka o hindi. So parang I think ang nangyari doon, sabihin natin 40 yung pre-sale ko, umabot ako siguro mga close to 200. Hindi ako nag-250, alam mo. Mga 205, 210, ganong klase. So imagine mo ngayon, sobrang unfathomable na yun. Like ako, kakabahan ako ng solid kapag may 200 seater tapos 40 pa lang. Ikaw naman, pare. Diba? Oo. Talaga natuto sila bumili online. Lalo na yung mga dating hindi nagki-credit card or Gcash. Feel ko nga yung mga credit card companies, sana forever na tong pandemic. Masungay sila. Gcash, Maya, GrabPay, ang dami ng ngayon, financial tech. And yung mga ibang tao na dati hirap na hirap magkaroon ng isang app, ngayon tatlo na yung app. Ay, diba? teka, may tip pala ako para sa'yo dahil kasama ka na sa One News, pare. Hanggat maaari, wag mong babanggitin yung word na Gcash. Ganun ba? Di mo sinabi sa akin yun. Pare, kasi Ano ba sila? Maya. Nasang building ka ba nagsushoot? Oo. Di ba? Oo. Ano yan? Nandun yung office ng Maya. Buti Hindi na naman pala. bawal sabihin yung word na Gcash. Pero hanggat maaari, iwasan. Yes, parang si Voldemort. Yeah, like, Next episode ko, Gcash. he who must not be named. Maya. Just poking the bear. Kaya pala may tarp ni Liza doon. No, yung pala yun. Andun yung opisina ng Maya. Grabe Smart ang may-ari nung ano. Pag sinasabi mo yun, sister Diba? company nga pala nila Yun. pag So sinasabi, pag nanonood ka ng PBA, ang kakampihan mo na, Meralco. Meralco tsaka Token Text na. Wala na akong ibang team, no? Oo. Hindi ka na pwedeng sabihin. Ano, Andren? so pag sinasabi mo yung Gcash, sumasakit yung scar. Sumasakit yung scar ng boss ng Signo. Hindi, magugulat ka biglang, ba't walang audio na lumalabas sa sinasabi ko?
Mamaya, hindi ka na pala namin i-air. Hindi, ikakat ka. Per F pa naman bayad Sabihin, dun. pwede ba natin ulitin yung episode? Kasi bawal yung word na yan. I-reshoot kayo, no? Imbis na Nangyari sa amin yun eh. talaga? Gini-interview namin si Dennis Padilla ni Jano. Tapos puro Gcash yung pinag-usapan. Tapos may sinabi siya, may tip siya sa panliligaw. Uh-huh. Hingin mo yung Gcash. Tapos sinabi ko, bro, bawal yung Gcash dito. Maya tayo. Yung Maya. Tapos biglang pumasok yung director. Take natin ulit from the top. Pwede na maikat yun eh. Hindi, kasi mas may standards. Kasi umera sa TV yun eh. Tsaka binabayaran kasi kami ron. Oo naman. Dito talagang feeling ko yung mga TPN bosses, pag nakita na, tingnan mo, palang araw babayaran natin itong mga to. Tatahimik din Kita mo, babanggitin namin, Go Time Bank. Bawal na lahat, Go Time Bank lang. Nakasuot kami na rin ng Go Time t-shirt, Go Time hats. Sabi, saan ba kayo nagre-record? Sa Go Time Bank na room. Tama Ayan. naman. Pero kapag tawag dun, Bago matulog with Go Time. go time matulog. Sobrang lang. Hindi. Bago mag-go time. Ang sasabihin mo, this Wacky Do is brought to you by Go Time. Yan. Actually, oo nga. Alam mo, hindi siya masamang bagay. Kasi Diba? pera yan. Diba? Ako, mas nagigilty ako tumanggap, kunwari pag may nag-i-inquire sa akin na gig, kung private gig, like yung ginawa namin ni Andrew recently, nasa sala lang, nasa parang, Ang weird ng gig. nasa parang front garden lang kami, di ba? Parang yung sa bahay lang ng isang mayaman. diba? Grabe, dude. Sobrang yaman nitong fucking... I've done so many gigs like that. Tas ako sobrang parang... Siya parang shock na shock eh. Dati sa Bel Air, may gig tayo na Oo gano'n, di ba? nga. Naalala mo yun? Alam mo- Magpapasko ata alam mo- yun. Sarap, paborito ko yun. Oo. Dahil una walang bayad yun sa akin. Pangalawa, yung pakain nila pagkatapos, meron silang Mongolian station. Gago, tanda ko talaga. Kasi bata pala ako nun, tapos parang, wak, grabe ito yung papakain mo sa akin. May Mongolian buffet sa garden nila. Tapos, pwede kang gumawa ng sarili mong Mongolian rice. Parang sweet inspiration. Tapos, pagdating mo sa table natin, may sarili tayong keg ng Heineken. Tanda ko yun. Ewan ko kung bakit. Pero, Meron pa kaming racket nun, sa Lasal basketball team. UAAP meron. Tapos pinapunta kami sa isang bahay ng team manager ata nila. Doon kami Sa nag-perform. sala kayo nag-perform, di ba? Parang dun. ganun. Yeah. Daming ganun gig. Parang may isang time kahit ng pandemic, marami rin kami nakukuha na sa bahay lang sila lahat nanonood. Parang private gig. May isang time kami ni Victor, halatang mayayaman yung kumuha sa amin kasi nasa garden sila na malaki. Tapos pinrojector lang nila kami. Parang ganun klase. So yun yung mga gig ko ng pandemic. Pero ngayon, yung yan, mga ganyang gig. Minsan nagigilty pa ako kasi tao, alam mo yun, individual sila eh. Diba? Kahit sabihin mo okay, mayaman. Pero nakaka-guilty. Hindi ko nagigilty pag brand. Kapag kunwari malaking brand mag-i-inquire sa'yo, puto, presyohan ko to ng... Yeah, kasi Ako hindi ako nagigilty kasi yung mayaman na yun nagtatrabaho sa brand na yun. Or malamang sa may-ari ng brand na yun. So sisingilin ko pare. Totoo. feeling ko kung brand yung kumukuha sa'yo, kahit yung hinihingi mong pera, parang pampunas ng puwet lang nila yung hinihingi mong pera eh. As Ganun lang wiping ng brand money eh. lang nila. Depende naman yan kung may pambayad yung kliyente o wala. Totoo. Minsan pag sinabi na wala silang pambayad, huwag ka maniwala kasi meron yan. Yun nga yung masaklap kasi minsan may mag-i-inquire sa'yo. Tapos, yan, okay, thank you. Kasama ka na sa lineup. Bilang makita mo yung lineup, putya, parokya ni Edgar. Tapos ako parang imposible yung walang budget ng mga to. Nakuha mo yung tira. For sure. Ito may nag-inquire sa akin. This week lang. Paki-blip na lang yung yung grupo. Talaga? Group nag-i-inquire ng presyo. Tapos paki-blip na lang yung mga pangalan na editors. Na-contact na raw nila si inisip ko, na-contact mo na pala bakit nagka-canvas ka? So, sinabi ko talaga kung magkano ang rate ko. Out of town pa. Malaki. Tapos sabi ko, kasi magdadrive papunta doon, yung gas. Yung magdadrive mismo, babayaran ko. Alam naman ako mag-drive. Ako na magpa-perform, tapos baka mamaya pagod na ako. Pag umuwi ako, late na, kailangan matutulog ako dyan. Yeah, tama. Diba? Kasi yung maging lang, huwag masyadong pagod. Tapos sinasabi sa akin, parang nagbakasyon ka lang, nakipagkita ka lang sa mga friends mo, parang ganon. Sabi ko, ilang seater po yung nyo, ilang seater yung event nyo. We're expecting 400 guests, tapos group ng mga, group nila, tapos may
may mga yung oldies na band, The Boyfriends. Inisip ko, The Boyfriends yan, maniningil sa inyo yan. Exactly. Diba? Tapos ako, babaratin nyo. Hello. Yun nga. Oh. Yun talaga yun. Tapos sinabi ko, magkano ang budget ninyo? Sabihin nyo na lang sa akin. Ayaw magsabi. Ganon. So, sige, Kakalpas. babalikan ka namin. Alam ko nang hindi yun matutuloy. Hindi na ako umaasa. Malay mo. Kasi, kinontak na contact na. Pang-apat na ako. Di malamang hindi ako yung first choice ninyo, di ba? Oh. Baka mababa yung budget. May Baka, mga ganun. ano. Or, nagka-canvas lang talaga. May mga ganyan eh. Oo. Trip lang malaman kung anong worth mo. Oo. Sabi ko yan ho talaga ang presyo ko. Pag out of town, ito po yung presyo ko. Ganyan. Kasi pag out of town, kunwari, kung marutulog ka rin, ibig sabihin 2 days yun. So technically, yung second day, hindi mo rin pwede i-book sa ibang tao, di ba? Hindi ka na naglaan ng oras para sa iba. Unless lumalagari ka na okay lang sa'yo, na ganun. na malilate pagod ka dun sa laspag ano, ka, di ba? Pero hindi pa rin. Si Red nga, di out of town, sinundo siya van eh. Saan? Kailan? Yung gig na pinuntahan natin. In-offer nila yun. Alam mo sabihin ko, gusto ko mag-drive papunta doon. Pag in-offer naman, di ba? Okay lang. Kunyari, speaking engagement, Andren, minsan imbitahan kami. Speaking engagement, magtatawaran kami. Yeah. Sabihin ng mga estudyante, sir, wala kasi kaming budget. Yun na lang singilin mo. Tama. Kunyari, okay lang. Pero, hatid sundo. Yes, exactly. Ganun din Tapos, meron akong presentation na libre. Yung pang walang bayad. Yeah, yung talagang... Nakaset na. Ito lang hindi ka. Ako naman, ang style ko, kapag talagang walang budget, pero sige, fine, tropa tayo, or gusto ko gawin yung gig, yun, tama ka. Food, may food pa ako. Food, transpo. Kahit sabihin mo hindi na ako isunduin, bigyan mo lang ako ng allowance, magta-taxi ako punta dyan, or mag-grab ako punta dyan, di ba? Tapos, ang isa pang ko, yun nga, yung binibigay ko na thing is, parang yung talk ko, parang 20 minutes lang, tapos puro Q&A na lang. Hindi, ako, ang ginagawa ko, meron akong 3 topic na pang libre. Mamili kayo, okay. ano dyan yung gusto nyo. Para at least, di ba, makapili saka sila. madali ikwento yung mga ganun. Oo. Hindi tulad yung mga iba pag-workshop ka ng 4 na oras, di ba, puta, yun yung mahirap. Kunyari, may bayad, halimbawa may budget. Sige, pag may budget, masaya yung budget, gagawa ka ng presentation para doon. Nag-ano ka na ba? Nag-freelancers rocket workshop ka na ba? Feeling ko... Meron akong yung workshop na tungkol sa TikTok. TikTok? Ba TikTok? Tungkol sa TikTok. Kasi may isang group na, may company kumuha sa akin. Ang mga nag-attend, mga marketing, nila, tsaka mga sales, insurance, na Sabi ko, ito yung TikTok na may bayad. Ito yung TikTok na walang bayad. Pag biniyaran ka, syempre, kung ano yung gusto nila, gagawin mo, di ba? Tama. Pag walang bayad, kung ano yung gusto mo, gawin mo. Tama. Yun. Pero yun yung makakuha ng may bayad sa'yo, yun, di ba? Oo. Pero kaya sinasabi ko sa kanila, ito yung, may mga pero pang ako. in general na, feeling ko ang daya mo maruturo eh. Kasi, the way you diversify your skill set. Kunwari, okay, comedian ako, pero pwede ko i-apply to sa mga different things, di ba? Parang ganong klase. Oo. Tingin ko may ka dyan eh. Pwede. Pag naging mayaman ka na speaker doon, balatuhan mo na lang ako pagkatapos. Yung mga ginagawa ko parang namumuhunan pa rin ako hanggang ngayon. Yung libro, namuhunan ako dyan. Talaga? Kahit Siyempre. yung mga dati pa? Kasi hindi naman siya malaki ang bayad eh. Yung naging pelikula siya, bonus na yun. Yun na yung maniningil ka na. Sabagay. Sabagay, wala ka namang goals na, pag sinulat ko to gaging pelikula. Oo, wala naman yun eh. Ginawa ko lang yun, nag-e-enjoy lang ako eh. So, nung pinresent ko, gagawin pelikula. Sige, tingnan natin kung gagawin nyo nga talaga. So, hindi mo napapanood? Hindi pa. Hindi pa sila tapos mag-edit, pare. Oh my God. Sobrang important ba for you yung dapat, yung sa vision mo, maging stricto ka ba? Kung may mga sa akin, differences. Practical naman ako eh. Kasi kunyari, papalitan nyo. Siyempre, parang sa advertising agency, may storyboard ka. Tapos may director. May sariling storyboard artist sure. yan eh. May sariling input yan. Dudut-dutin niya yan para mag-iba, magiging kanya yan. Pero yung may original, director's sa'yo pa rin. May director's board. Parang ganun yung sa libro tas ginawang pelikula. Okay lang, sige, baguhin ninyo. Walang problema. Pero hindi ka strict with it, like parang hindi mo feeling na parang baby ko tong mga to, hindi ko. Hindi kasi for example, nanood ka ng series sa Netflix.
yung galing sa comics o galing sa libro, iniiba rin naman nila. Oo. Diba? Si Superman nga, di pumapatay, biglang pumatay dun sa kay Zack Snyder, di ba? Kahit si Batman eh. Oh, si Batman, yung di ba? pinakaunang Nolan na Batman, pinabayaan niya na mamatay si Ra's al Ghul. Di ba? Hindi na dapat patayin yun eh. Dati naman si Batman, sumasayaw-sayaw yan. Adam West di ba? ngayon. Hanggang sa naging Michael Keaton. Kasi na lang parang tulad sa I Am Legend, gusto niya talaga mamatay. Si Will Smith sa huli. Sa comics. Yung writer. Ah. Pero, may alternate version na nabuhay siya or some shit. So medyo, may mga differences. Parang ano yan, kumbaga, sa mga creators, sa mga writers na may libro or may comics, huwag kayong masyadong madamot dun sa, Tama. dun sa, Collaborative dapat eh. dun sa produkto ninyo. Mag-collaborate kayo with the director kasi balay nyo, mas gumanda yung produkto ninyo. Yes, Like dati, si Superman, di naman lumilipad dyan, tumatalon lang yan eh. Talaga ba? Oo. Ganun. Kaya nga di ba, can leap tall buildings with a single bound, di ba? Kasi hindi naman siya lumilipad eh. Naging ano na lang yung later on na lang lumilipad si Superman. Hindi ko alam yun. Alam mo, Yun. hindi ko gets kay Superman. Ano? Like yung nagsabi, it's a bird, it's a plane. Bakit sila shocked na may bird o plane sa sky? Di ba? Wait, di ba? Mamaya pa yung open mic. Hindi, naisip ko lang kasi. Puta naman to. Hindi naisip ko. Experiment ka ng jokes eh. Ano ngayon kung may plane sa sky? Guys, kumusta dyan? Sino Hindi nag-aaral? nga. Kasi nga, may suspecha nga. May suspicion, di ba? Ano to? It's a bird, it's a plane. Hindi, no, it's super. Hindi, ano ngayon kung nasa sky yung bird? Hindi nga siya bird. Suspicion nga siya eh. Kung na-confirm nila na bird yun, hindi na tatanungin, di ba? Okay, Ano bang bird na nakikita mo? Ostrich para hindi lumilipad? Ano bang kala mo kasing ibon yun? Sinira mo na yung premise ko. Are you happy, Red? Yes. Hindi, gusto mong eksperimento yun, di ba? Yan ang feedback mo. Tingnan mo. Patapos na tayo sa episode. Okay. Pero ayun, kaya namin napag-usapan yung ano. Kasi feeling ko, pag meron ako something na sinulat ko, tapos may mag-i-involve, ang hirap pakawalan na tipong little to no input. Kasi di ba parang ngayon, kunwari, sa production nila, I'm pretty sure, hindi naman bawat galaw, kinokonsulta ka nila. Hindi. Binayaan ko na sila. Wala Yun na nga, ako mahirap. dyan. Hindi ka nahirapan pakawalan. Hindi. Kasi alam mo, kaya ko gumawa ng ibang libro. Okay. Kaya ko gumawa ng ibang comics Gets. Yung baga, may notebook ako na lahat ng ideas ko para sa concept ng ng libro or comics meron ako. Meron nga akong ginawa, alamat ng rubber shoes. Na libro. Tapos yung mga bida mukhang paa. Ang cute. Ang dami mong alamat concepts ha. Ito ba, binaril din ba to? O Hindi wala ko pa inaano. Hindi Ginawa ko lang yun kasi natatawa ako. Ganoon. Ay, mga ganyang bagay. Yan, kunwari, sa lahat ng ginawa mo, anong pinaka-feeling mo na pinaka-trip mo sa lahat? Actually, pantay-pantay sila. Ang Talaga? pinaka-bumenta lang yung bagay yun na mapapansin mo eh. Okay. Ang mga bumenta dyan, Suplado Yes. Tips, Yeah. Men Are From QC, yung Office Petics, Office yan. Petics, parang, so kunwari kung gumawa sila ng Suplado Tips na movie, same treatment mo siya as Oo talaga. naman. Okay. Kasi okay lang yan. Basta gagawin ko lang. Nasa kontrata. Dapat yung pangalan ko nandyan ha. Tama Dapat naman. yung cameo ko nandyan ha. Kami. Ikaw Para yung si Stanley. Gago, hindi mo alam. Ngayon na-pick up yung isa. Kung naging success to, may-pick up yung pangalawa. Mamaya magkakaroon tayo ng Sanlichi Cinematic Universe. Oo nga eh. Tapos lalabas siya sa lahat. Para si Stanley. Parang si Stanley talaga. Kasi Di ba? yung lab team na bibida sa Men Are From QC, Women Are From Alabang is yung Marvin. What do you mean? Marco Gallo and Heaven Peralejo. Heaven Pareho. So Marvin Cinematic Universe. Tapos ako si Stanley Chi. Stanley Chi. Na nando dun sa movie. Grabe. Yun. Gago Stan. Pag kinayama mo to talaga. Tangina, sobrang tatawa ko na solid. Oo. Tangina. Abangan nyo yung susunod na ipe-present ko, Chicken Mami for the Sawi. Paro din naman yun ng Chicken Soup for the Soul. Yeah. Ganda. Ay, nako. Pero thank you, Stan. Kailan lalabas ng movie na to? May 1 sa cinemas nationwide. Kasi tayo, mainstream, parang yung I'm a Big Bird. Mainstream tayo. Actually, maganda. Pati yung pangarap kong hold up. Yeah. Diba? O, sa sinihan din yun. Tapos, sa May 18, meron akong stand-up comedy show sa Wicked Dogs Yun. BGC. For tickets, pumunta kayo sa comedymanila.ph. Ang title ng show ng ina mo. Kasi, pang Mother's Day yun.
The Mother's Day special ni Stanley Chi na show ng ina mo sa ComedyMania.ph. Ikaw, Andren, may shows ka ba? Wala. By the time this comes out, wala na. Just follow me on all social media at Frondrin at everything. And sa OnlyFans na may video ako doon na nangangamoy ng ipis na patay. Yung Wakididu shirts. Wakididu shirts. Wakididu caps. Saka Wakididu stickers. Yes. Wakididu towels. Condoms, lahat. Yes. Lahat. Put it on everything. Anyways, Andren, sige. Ako rin, follow nyo ako, Comedy by Red. Panoorin nyo rin yung podcast ni Stanley dito sa TPN. Which is Underpaid with Stanley Chi. May co-host ka ba? May co-host ka na ba? Meron si Zar, nandyan. Tapos meron akong, nasa One News din ako, the Men's Room with Jano Gibbs and Stanley Chi sa Long What a Conversations. pairing. Goddamn. Jano Gibbs. Oh, man. Yeah. Hell yeah. Hell yeah. Friday nights, 9 p.m. Kumakanta kami ron. Nagbibidyoke kami sa opening eh. And then, show us out, pare. Pare, sabi nga nila, life is like a box of chocolates. Minsan may diabetes ka. Walang kwenta. Ano? Walang kwenta yun. Sana iba na lang Ulitin mo, life is like a box of chocolates. Pero minsan may diabetes ka. Okay. Pwede kang magka-diabetes, pero minsan pwede kang magka-heart attack. Tama. Ganun. Tama. Mamaya pa kasi open mic. Pwede na tayo matulog. Ge. Uy, wow! Natapos niya yung podcast episode. Blabidi-di, pare. Isa ka sa mga taong nagtatapos ng episode. Tapos, gusto ko lang sabihin, hindi naman sila nagagalit kami. Napanood nyo to ng libre. Yes. Tama ba? At hindi tayo kumikita sa podcast, di ba, Red? Tama, hindi kami kumikita sa podcast. Pero kung gusto nyo kaming kumita at bumalik at we keep doing these free episodes, sana manood kayo ng stand-up comedy shows namin. Pumunta kayo sa ComedyManila.ph ComedyManila.ph para makita ang schedule ng shows ng Comedy Manila across the Philippines. Guys, at hindi ko kayo satisfied sa show, ibabalik ni Red yung pera nyo. 100% money back guarantee. Hindi yun totoo. Yes. Thank you. ComedyManila.ph. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.